Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga, mukhang dumog na dumog, lamog na lamog, at kitang-kitang nabibisto na nga po itong si Senator Dante Marcoleta dito nga po sa mga false witness, di umano, na lumulutang nga po sa Senate Blue Ribbon Committee na dinala niya mismo. Kasi ganito yung history nun eh. Merong isang witness kuno na tumawag at humingi ng tulong. Dito nga po kay Mike Defensor. Eh ngayon, kung ako naman yung tatanungin, kung ako si Mike Defensor, syempre yung chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, walang iba kundi itong si Ping Lacson. So, automatically, dapat kay Senator Ping ako tatawag, di ba? Pero ito yung nakakapagtaka. Tumawag itong surprise witness for sale, di umano, na lalaking ito, dito nga po, kay Senator Dante Marcoleta at sa kanya humingi ng tulong. Like, for what reason? And then, surprisingly, mga minamahal, na yung kanyang dalang affidavit, hindi po pala totoong naka-notarize dahil yung mismong abogadong nilagay nila doon na si Attorney Espera ay itinanggi. Kaya nga nagkaroon ng tawag dito, background check. Dito nga po kay, kay Gutesa. Tama ba? Gutesa ba? Yan, kay Gutesa. So, titingnan na kung sino nga ba itong lalaking to na nag-deliver daw po ng di umano'y limpak-limpak na salapi. Diba? So, ngayon, ito, merong post itong si Senator Ping Lacson na mukhang ipapatawag din sa, bibigyan ng sabina, itong si Senator Dante Marcoleta. Dapat lang, para mawala yung mga script na yan. Diba, mga minamahal? Sabi dito, friends and netizen keep asking me, as chairman of Senate Blue Ribbon Committee, how I will handle the case involving surprise witness retired TSGT Gutesa and Attorney Espera. My answer is none until Manila Regional Trial Court Executive Judge Carolina Sison has concluded her investigation of instant case. Part of her function is to investigate violations relating to the documents notarized by the notary public. She may be issuing subpoenas to retired TSGT Gutesa, Attorney Espera, and probably Senator Dante Marcoleta early next week. So, nakaka-anim na po na hearing, mga minamahal. Itong Senate Blue Ribbon Committee, patungkol nga po dito sa flood control anomalies. At medyo, parang nakikita nga natin na medyo nalilihis na yung issue sa totoong issue. But then so far, nabibiso natin, nabivisualize na natin na meron talagang nagga-guide, meron talagang nagsusulat ng script. Kasi kung mapapansin nyo habang nagsasalita itong si Gutesa, parang siyang merong teleprompter sa harap. Di ba makikita nyo kung talagang sincere, kung talagang real ang kanyang sinasabi, pero parang meron siyang teleprompter. Kasi nasa harap niya, mga minamahal, itong si Marcoleta. Kasi bawat punto, bawat detalye, parang naka-memo ba? Kung ako yung tatanungin parang naka-memo dito kay Senator Dante Marcoleta. Too detailed, too smooth, too coached. Coach, diba? Parang kino-coach, talagang makikita mo na nandoon yung yung mata niya na parang tinuturuan siya, kaya detailed by detailed, literal na may script, talagang smooth yung transaction. So, hindi ito spontaneous witness testimony, mga minamahal. Parang itong isang scripted show na merong director sa likod. Diba? At ang director dyan, walang iba, kung makikita natin, kung totoo man, ay walang iba kundi itong si Senator Dante Marcoleta. So, I don't know kung testigo ba talaga itong si Gutesa or spokesperson lang ni Senator Dante Marcoleta, which is, yan yung kailangan nating malaman. So, ang mas malala pa kasi dito, mga minamahal, yung abogado. Diba? Yung abogado ni Gutesa na nag-authorize daw po ng documentary, ng mga papeles na pinasa nila is itinanggi
na di ako pumirma niyan, di walang katotohanan yan. So meaning that is a false testimony. And meron kang pananagutan sa batas. Ngayon, kung yung mismong lawyer na nasangkot, 'di ba, ang nagsabi na mismo na hindi siya pumirma, hindi siya nagnotaryo, abay malaking problema 'yan para dito kay Senator Rodante Marcoleta. 'Di ba? Na bakit mo inilabas yung surprise witness for sale? Di umano mo na 'yan. Kung malalaglag lang din naman kayo. So, meaning, yung kanyang mga sinabi, walang validity. Pwede niyang itanggihan. Pwede niya sabihin, hindi, nagjo-joke lang ako. Diba? So, ibig sabihin, nanloloko lamang itong si Gutesa. At dito napapasok si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang mga nagiging papel dyan sa Senate Blue Ribbon Committee kasi parang nagiging, obstructionist siya eh. Sa aking pansin na, obstruction of justice na ang ginagawa ni Rodante Marcoleta. Nakakapikon, to be honest. Siya yung humaharang para makita natin ang totoong hustisya. Siya mismo ang gumagawa ng way para makita natin na wala nang justice na makakamit ang Senate Blue Ribbon Committee kasi nanggugulo itong si Rodante Marcoleta, mga minamahal. Sino ba yung nakakapag-benefit sa script na yan? Tanong ko nga sa inyo, mga minamahal. Siyempre, walang iba kundi yung master ni Gutesa. Ang problema, meron nga siyang master, nahuli naman. Medyo na-open na, nahuhuli na. And at the end of the day, di ba, wala pa din kayong lusot, di ba? Magaling sumulat eh. Magaling mag-edit eh. At masama pa dito, mga minamahal, masyado siyang confident. Di ba? As if na parang alam niya lahat ng nilalaman, na parang siya mismo yung gumawa. Di ba? Ngayon, kung hindi siya yung kung hindi ba siya ang author ng testimony, ba't alam niya lahat ng detalye? Diba? Itong si Rodante Marcoleta, kung hindi siya author ng, ba't parang alam niya lahat ng detalye? Bakit parang siya mismo pa yung knowledgeable kaysa sa mismong witness? Diba yung nakakapagtaka, mga minamahal? Parang walang legal and moral implication itong si Senator Rodante Marcoleta. Kung ang isang testimony ay scripted, coached, mga minamahal, we can say na that is a falsification of document. Peke ang dokumentong ginagawa. Ibig sabihin, may violation na agad sa notarial law. Diba? At kung mapapatunayan at na may perjury, mga minamahal, pwedeng makasuhan mismo itong si Gutesa. Pati na din yung mga nasa likod niya, including Senator Rodante Marcoleta. At kung si Marcoleta man ang totoong mastermind, ibig sabihin, ginagamit niya ang korte at ang Senado para lang sa kanyang sariling agenda. Ang tanong, public service pa ba ito? Malamang hindi. Isa itong malinaw na kaso ng pang-aabuso at panlilinlang sa mamamayang Pilipino. Kaya mga kababayan, bantayan natin. Huwag tayong magpapaloko sa mga scripted na witness na parang galing sa kanila yung drama na series kasi sa dulo, ang mamamayang Pilipino ang kawawa dito. You remember, mga minamahal, sabi ng ating kaibigan, false testimony is a crime. So, scripted witness are scam. At kung may puppet master, dapat siya ang managot. Huwag nating hayaang gawing circus ang hustisya, to be exact. Dapat may pananagutan si Marcoleta sa coaching at pagmamanipula ng testimonya ni Gutesa kung totoo man na siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Diba? Simula pa lang kala Diskaya hanggang sa may surprise witness, halatadong binigyan na ng papel eh. Kasi yung mismong abogado ng mga Diskaya nagsabi, 2022 onwards lang yung sasabihin mo mga names ng governor. Doon pa lang medyo, di ba, ekis na itong si Senator Rodante Marcoleta. That's why na dapat kung pwede tanggalin. Di ba? Itong si Senator Rodante Marcoleta, at kung pwede, dapat tanggalin itong si Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee kasi nakakapampagulo siya. Pinapatay niya ang hustisya, pinipigilan niya ang hustisya, at ayaw niyang mapunta ang ending dito kay former President Rodrigo Roa Duterte. Gets ninyo, mga minamahal? So, that's why na mukhang obstructionist na nga itong si Rodante Marcoleta kung titingnan natin. Di ba? Alright, kayo. Ano yung masasabi ninyo dito, mga minamahal? Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa ating mga video na ina-upload. And
Yung mga team replay, nagpapasalamat ako sa inyo sa patuloy na panonood at pagsuporta ninyo sa ating munting channel. Yun lamang at ingat mga kababayan.